The one who will give us the reflection for today's gospel is none other our brother John Almed Bioyo. May buntag. Yan ida sa tapad bing Happy Easter kay kay wala pa binahuman ang Easter matod pa sa kuan. So today's gospel is atong makita sa book of St. John chapter 6 verse 16 to 21. It talks about Jesus walks on water. Si Jesus mismo ang nagsugo sa iyang mga tinunan. Lakaw mo una sa pikas. Apan wala sila mangutana kung magunsa sila didto. Wala sila magduha-duha og tuman. Pero unsa man ang ilang nasugatan didto? Dili kalinaw kung dili bagyo. Kung diri magsugod ang diri magsugod ang pangutana nga ato pong usahay ginapangutana sa Ginoo. Lord, nganong kung naamang ko si mong kabubuton unta, pero nganong naglisod man gihapon ko? Mga igsoon, kining istoryahan nagpahinumdum nato nga ang pagtuman sa Ginoo dili pasabot nga wala nay bagyo, kundi sigurado nga tunga sa bagyo moabot ang Ginoo. Sa hustong panahon sa paagi nga wala nato damha. If you have your Bible, turn with me in Matthew chapter 14 verse 22. It is the same gospel pero nalay different nga perspective. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. It is clearly stated that Jesus commanded the disciples to get into the boat and go ahead of him to the other side. Klaro kayo nga si Jesus mismo ang nagsugo dili tubot buot sa mga disciples nga nagkuan nga nagtabok-tabok lang dito sa kung sa ilang gitabukan, but ang question is kanang it is considered the will of God knowing nga Jesus Christ himself mao ang nagsugo kanila. The disciples do not dare to question Jesus ug ngano unsay purpose nganong mutabok sila. It is God's will that happened because again they followed what Jesus commanded to them. Pero unsay nahitabo? Dili kayahay ang nahitabo dito sa lawod, dili bitaw kalinaw ang ilang nakita apan nakatabo hinon sila bagyo. That even though bisan sa inana nga nahitabo, the disciples kanang wala gid sukad nagdoubt ni Christ. When we are very sure that God is calling us to follow his will, the next question is it smooth sailing when we obey God? Kung magsunod ta diha sa Ginoo, nagpasabot ba nga hamloy or hapsay ba ang tanan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo? Let us always remember that God saves us in a perfect time and saving us in a very special way. Kita tanan na atay different nga naagian. Ug usahay natay same nga mga naagian, natay mga same nga mga problema. Example, problema sa kwarta, problema sa pamilya, but we have different testimonies because God saves us in a different way. Kitang tanan nagatubang og mga pare-pareho ra nga mga problema pero atong nasinati ang gugma sa Ginoo sa lahi nga pamaagi. Maunang naatay mga lahi nga testimony kung unsa ka maayo ang Ginoo sa mga pareho natong ang mga sitwasyon kato kung giingon ganina nga sa kwarta, sa pamilya, sa uyab or sa unsa pa nga aspect. Sometimes you are too afraid ani mga bagyo sa atong kinabuhi until nga makita nato ang Ginoo nga maoy namuhat na gyud para ani. Like aya pa ta makakitag peace if makita na ginato mismo ba kanang mata sa mata na bitaw nga si Lord na gyud ang namuhat dani kay same sa atong gospel nga mga disciples nahadlok nya aya pa nila nakita ang kalinaw nga si Jesus Christ ang ilang nakita nga nagbaklay sa tubig. There are two different stories in the Bible about typhoons. And what is the significance of the two gospels? Ang first gospel kay katong natulog si Jesus katong gibagyo gyapon sila. Ug ang second gospel kay kaning story nato karon nga si Jesus Christ nagbaklay sa tubig. It teaches us to trust God in every situation in our lives. Being with God doesn't mean nga we will not face struggles and storms in life, but it means no one can turn over our boats. Kanang dili na pasabot nga kung nag-uban ta diha ni Kristo, kanang dili na ta
experience og mga kalisod, mga pagsulay sa kinabuhi, apan ang iyang gihatag nga kasiguraduhan nga kung nag-uban siya kanato, walay si bisan kinsa ang makapatumba sa atong gisakyan nga bangka. In times of storms, we only need to be still, for we know God is with us. Same as the eagle fly above the storms. Klaro kay tong kuan nga ang mga agila, it is their kanang instinct, it is their kanang bitang ilan ang innate na sila nga pag naay storms, dili sila magpaubos dan nga storms da kanang mo fly above sila. It doesn't mean nga wala sila walay bagyo, but it means nga naay peace taliwala sa bagyo. In John chapter 6 verse 18 to 19 sa tong gospel miingon nga ni adtong higayuna dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan busa nang alisang sila. Klaro kay nga ang mga disciples sa tong gospel namugsay. Unsa man ang gitudlo nini kanato? We also need to do something that can help us to overcome the storms in a life. God requires our participation para ma-overcome ng mga bagyo sa tong kinabuhi. Example, kung katong ganina sa kwarta, mingon lugar ka nga Lord, bundaki kag 1 million diri nya, wala kay gibuhat. So, dili na to ma-overcome ang atong situations kung wala tay buhaton. Unsa pa giingon, lihok tao kay tabangan ko ikaw. So, kanang dili maka-perform ang Ginoo, dili makapamuhat ang Ginoo sa tong kinabuhi kung kita mismo nagdumili ta nga ang Ginoo mamuhat sa tong kinabuhi pinaagi sa tong paglihok. At this time, we should overcome storms in life with Christ. Kanang bisan pagkabulot nga lisod na kaayo ang atong mga naagian, lisod na kaayo ni nga pagsulay sa kinabuhi, lisod na kini nga bagyo. Kanang taliwala na nga mga kalisod na ay kalinaw bitaw. Kay kabalo man ta nga si Christ mismo nag-uban kanunay kanato. Because apart from him, we are nothing. Ang mga disciples ni Christ kay unay nakaayo sila sa iyaha. They are the one who experienced the power of Christ. Hence, they forgot to cry to God for help. Kana nalimot ang mga disipulo kay during that time sa story, si Jesus Christ niadto sa bukid kay nagampo kay gikapoy man to siya. Kay gikan man to siya sa nagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Mao ni ang previous nga story. So, bisag ang mga disciples wala sila na exempted sa kanang pagkalimot ba, kay sometimes mo binitong tendency nga nagkalimot sa Ginoo labi grabe na nga problema, grabe na nga unos inana. So bisag sila kabalo na kayo na si Jesus Christ mismo nag-uban nila niya, mas nauna pa gid nga gospel ang katong sambingay sa liso sa mustasa nga if you have a faith like kung unsa ka gamay ni nga mustard seed makapahimo ka dani nga bukid nga balhin dito sa dagat, inana ba? Pero wala nila na buhat to tungod kay natabunan na sila sa kahadlok, natabunan na sila sa bagyo sa ilang kinabuhi. Sometimes bisag kabalo na ta nga dili na to kaya ang atong mga buluhaton nga mag-inusara ta, ato gid gyapon ginapili nga kayanon ang tanan bisag dili gid nato kaya. Ato nagkalimtan ng Ginoo, agkalimot na ta nga magpakitabang sa iya. So same sa mga disciples, nalimot sila. The disciples might think nga during that time, kay kabalo man sila nga si Jesus Christ nagampo, bisig nakatulog si Christ dito sa bukid, again, sa kuan, gikapoy gid siya, mao sigurong wala sila nanawag na lang ni Jesus. Many tendencies sa atong life nga we think nga gibiyaan ta ni Lord, pero ang tinuod ni kausa wala gid mibiya kanato ang Ginoo. So same sa song nga katong bisan asa ko moadto, it is how God works in our lives. Kanang bisan pag pitago ta sa to, bisan asa ko moadto ikaw naguban ka nako basta kana nga song. Sometimes God lets storms come into our lives so that we can see how His power works in us. In conclusion, klaro kayo ang mensahe nga ang bagyo dili pasabot nga sayop ang imong dalan. Usahay mao gani niya ang ebidensya nga nagtuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Ang mga tinun-an naa sa sakto nga lugar pero nganong naa mangyapon sila sa bagyo? Kay dito nila makita ang gahom ni Jesus. Ug sama nila usahay mahadlok ta, usahay malimot ta motawag sa Ginoo, pero ang kamatuoran ang Ginoo wala gyapon mibiya kanato bisan usahay ato siyang gikalimtan.
Busa karong panahona, ayaw kahadlok sa bagyo, ayaw na una ang nag-inusara ka, kaysa matag unos sa imong kinabuhi, moabot gayud ang Ginoo. Dili sayo, dili ulahi, kundi insakto sa imong pagkinahanglan. Ug kung naasya sa imong sakayan, mao ni ang iyang assurance kanato nga walay bagyo ang makapalunod kanato. Sa makausap pa, may buntag og dalaygon ng atong Dios.